Mga kwento ni Felmo. Padaan-daan lamang ako noon sa lugar ito kung saan patungo sa amin. Pero sa lisang daan na siya namang ako lang ang lumikha ng daanan. Kumbaga, gumawa ako ng sarili kong shortcut. Na sana, hindi ko na lang pala ginawa. Sana ay hindi ako tinatamad sa kakadaan sa amin kahit medyo malayo ng konti. Dahil dito ko naranasan ng ibabahagi kong kwento sa inyo. Kwento kung saan naman dumanas ako ng kahila-hilakbot na takbo ng halos 1 buwan. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako si David, hindi totoong pangalan. Para maliwanagan kayo sa ipinupukol kong puntos sa panimula, simulan na po natin ang kwento. Nangyari ito dekada 90. Kung hindi ako nagkakamali, ay nasa pagitan yon ng 1993 hanggang 1994. Sa lugar namin, sa Kabintan, Leyte. Nga pala, itong mga personalidad na mababanggit dito ay ginamitan ko lamang ng ibang pangalan. Napakaliblib ng Kabintan noong mga panahon na yon. Kumpara ngayon na medyo maaliwalas na tingnan. Mahirap ang buhay syempre. Hanggang elementarya nga lang ako. Matapos noon ay pinili ko ng tumulong sa tatay ko sa pag-uuma. Minsan pa nga ako nang umaasikaso sa uma. Lalo pat may iba na ring pinagkakaabalahan ang mga magulang ko. Ako ang pinakapanganay sa aming 3 magkakapatid. Nasa 16 ng edad ko sa mga sandaling yon. Magkakasunod lang kami. Yun na nga, at gaya ng nabanggit, lumilis ako ng daanan pa uwi para mas mapadali. Kahit pa pinapayuhan naman ako ng timon na huwag dadaan doon gawa ng daanan daw ito ng aswang. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Oo, at may mga kwentong kumakalat. Pero ni isa sa kanila ay walang nakakita ng malinaw. Na kesyo napapadaan lamang daw. Malay ba natin kung tao lang yon? Isang hapon, habang nililinis ko ang daan at pinapalaki ito, natawag ang pansin ko nang makakita ako ng 2 kuweba. Nasa ilalim ito ng makapal na kawayanan. Nagtaka ako gawa ng may butas pala doon. Bale, mababang pangpang ito at tingin ko ay sakto ang habog ng butas sa isang ganap na tao. Sinisipat ko lang naman yon. Hanggang sa lumakas ang kuryosidad ko at tila ba gustong alamin ang kung anong meron sa loob. Gaya ng sinabi ko, 2 butas ito. Mga nasa 7 dipa ang layo ng bawat isa. Lumapit ako doon sa hindi gaano masukal. Hinawi ko yung konting harang at ganoon din ang habog nito doon sa isa. Parang magsinglaki lang kumbaga. Madilim ang loob. Malalim at medyo malamig. Kumuha ako ng lukay o dahon ng niyog. Ilukot ko ito para gawing sulo. May araw pa pero sobrang dilim kasi dito. Noong sinindihan ko na ang sulo ay dali-dali ako noong pumasok. Itong sulo sa baba ko ay tinutok. Kasi baka may ahas yon. Hanggang sa noong palalim na ng palalim. Tila dito, nakaramdam na ako ng init. Bukod pa dyan, napakabantot. Basta ang bantot na para bang amoy ng kambing. Babalik na lang sana ako pero nakita kong may liwanag sa unahan na parang lagusan. Nagpatuloy ako sa paglalakad at dito ko napagtanto na ito pala yung isang butas nun. Kumbaga, lumabas lamang ako noon sa kabilang butas.
Mabilis pumasok sa isip ko noon na baka ito ang kuweba na ginawa ng mga Hapon dati. Sa lugar kasi na yon, naging pugad daw ito ng mga Hapon noong panahon ng digmaan. Hanggang sa pag-iling lamang ako gawa ng may bakas pang naiwan sa kasaysayan ng digmaan noon. Itong kabilang butas, nilinis ko ang landas nito. Naiisip ko noon na kapag umulan, dito ako magtatago. Habang ginagawan ko ng daanan, nakarinig ako ng kakaibang tinig. Parang naipit na baboy. Medyo matinis na nakakairita pakinggan yon. Nanggaling ito sa loob ng kuwebang yon. Sinisiguro ko kung hindi ba ako nagkakamali. Hindi nga. Nanggagaling nga talaga sa loob. Itong tinig na ito ay palakas ng palakas. Madilim na kung kaya nakakaramdam ako ng takot noon. Hindi ito pangkaraniwan pero sinubukan ko pa ring sipatin. Pero sa pagkakataong ito, wala na akong dalang ilaw. Hanggang sa bukana lamang ako sumilip noon. Sinisitsitan ko ito at tinataboy. Kumuha pa ako ng bato sabay bato sa loob. Hanggang sa bigla na lamang sumigaw ang kung anong naroroon. Pagkatapos ay kumalabog sa kabilang bahagi ng butas. Tiningnan ko yon at napansin kong gumalaw ang mga nakaharang. Bale, doon ito banda sa kung saan ako nagsimulang pumasok. Walang ano-anong pinuntahan ko yon. Naiisip ko sa mga sandaling ito na baka yung butas, lungga ito ng mga malalaking baboy ramo. Tinamaan ko yun ng batuhin ko ito at lumabas sa kabila. Naiisip ko din na habang nililinis ko ang lugar ay hindi ko namalayan na may pumasok sa kabila at yun na nga yun. Umuwi ako. Binaliwala ko lamang ito. Bumungad sa akin ang tatay na galit. Bakit daw ang tagal ko? Hindi ko ba daw natatandaan na may sakit ang isa kong kapatid at kinakailangang dalhin sa barangay clinic? Hindi na lamang ako nagsalita. Nakalimutan ko na kinakailangan pala akong umuwi ng maaga. Gawa ng aalis sa mga magulang ko at ako ang magbabantay sa dalawa ko pang kapatid na may iwan. Yung pinakabunso ang nilalagnat ng mga panahon na ito. Sinanay na lamang daw ang nagdala dito pero susundan niya yun gawa ng kapag kinakailangang ipatingin talaga sa doktor. Dadali nila sa bayan ng Ormoc. Umalis ang tatay at ako na lang noon ang umasikaso sa dalawa kong kapatid. Puro lalaki ito. Yung bunso yung babae. Itong bahay namin na nasa gilid talaga ng bundok, Sir Seth. Matapos makapaghapunan, yung sunod sa akin na si Aldi, sinabing may tao daw sa labas. Wala daw itong saplot at wala ding buhok. Kako naman saan niya nakita banda. Ayon sa kanya ay biglang pumasok daw sa silong ng bahay. Itong kapatid ko na ito, Sir Seth, hindi to sinungaling kung kaya mabilis akong bumaba noon. Pagkadungaw ko sa bandang hagdan, may nakita akong imahe pero kaagad din itong naglaho. Nakadapa yun pero gumapang patungo sa likod ng bahay. Hinabol ko pa nga habang sinasabihan si Aldi na itapat ang gasera sa may likod. Pero hindi ko na naabutan ito. Nagtataka ako nun. Bakit may gumalang tao sa ganong oras? Nakahubot-hubad pa talaga. Ako naman medyo binabagabag talaga. Sumasagi na sa isip ko noon na baka totoo nga itong tinatawag nilang aswang. Bumalik ako sa itaas at doon ko sinipat ng maigi. Pero limitado ang naabot ng ilaw. Hanggang doon lang talaga sa may kamalig na lagay ng kambing. Nung pinapatulog ko na ang mga kapatid ko, nakakarinig ako ng yapak ng mga paa sa labas ng bahay. Tingin ko, yun na namang kanina na nakahubot-hubad. Hinanda ko ang gasera. Sumilip sa bintana. Ganoon na lamang ang pagkawindang ko noon.
dahil nakita ko ito. Nakatingala at nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa akin. Gumapang sa buong katawan ko ang kilabot na wari ba, sasabog ang utak ko sa takot. Napakapangit niya. Mabilis kong sinara ang bintana. Kinandado ko rin ang pintuan noon. Anong klaseng nilalang yon? Yun na bang aswang? Napakalaki ng kanyang mga mata. Tapos ay umaamag doon ng pula. Walang ilong at ang laki ng bibig niya. Yung tenga, parang sa baboy. Maya-maya pa ay narinig kong muli ang mga yapak at paikot-ikot na ito sa bahay. Kasabay pa noon ang pagkagaskas ng dingding na waribay, kinakalmot ito. Ang mga kapatid ko, nagtatanong sa kung ano ba ang naroroon sa labas. Si Tatay Timon na ba umano yon? Pero umiling ako. Sabi ko ay wag na wag silang sisilip sa bintana. Hindi ko napigilan si Aldi. Nang mapansing parang nasa ilalim ng silong ito. Sumilip siya sa siwang. Banig lang na nakalatag ang hinihigaan namin. Konting kabig lang noon ay makikita ng siwang. Kawayan lamang kasi ang sahig namin noon. Napasigaw si Aldi. Nagtatatalo nito at yumakap sa akin. Sumilip din si Dende noon at ganun din ang ginawa at nagsiksikan na talaga kami sa sulok ng bahay. Kinakalampag ko ang sahig gamit ang mga paa. Tinataboy ko ito pero hindi umaalis. Hanggang sa nakarinig ako ng tinig nito. At bigla kong naalala na yung tinig na naroroon sa kuweba. Ganun na ganun ang ingay na nilalabas ng nilalang na yon. Nanlaki ang mga mata ko. Kung may magkakaparehang sila, ibig sabihin lang, iisang nilalang lang yon. Hanggang sa hindi ko na natiis at nagsisisigaw na ako noon. Nilakasan ko at sinabi kong tulong pero malayo ang mga kapitbahay. Maririnig man nila kami pero hindi nila maiintindihan ang nangyayari. Pero mga ilang sandali lang ay nakarinig ako ng pagsambit mula sa boses ng Lola Ining. Ano ba daw ang nangyayari sa amin? Mabilis kong binuksan ang pinto at sinabi kong may aswang noon. Nandyan po sa silong la. Nakakatakot po yung mukha. Saan? Wala naman eh. Teka, abay anong... Sas kambing nyo naman ang naririto. Pagkaduwag mo'y panganay ka pa naman. Baka bukas pang pag-uwi ng mga magulang nyo ha. Dumiretso na sila kanina sa Ormoc. Hindi ko alam kung matatagalan pa nga yun eh. Basta ako nang bahala. Bantayan mo na lamang ang mga kapatid mo. Kapag hindi umuwi bukas, magdadala ako ng magagamit nila doon sa Ormoc. Matulog na kayo. Kalalim na gabi na eh. Pagkatapos magsalita ni Lola, umalis yun. Hindi man lang pumanik sa bahay. Hindi ko din sinilip. Hanggang sa boses lamang ang naririnig ko. Maya-maya'y sinilip ko ang silong. Wala na doon ang nilalang. Ginala ko din ang paligid noon. Bumaba ako ng bahay. Gdala ang gasera at itak. Wala na yung kung anong nilalang na yon. Si Lola ay nakikita kong binabaybay ang sakahan ng karatig lupain. Nasa unahan kasi nga tirahan ng mga abuelo ko. Sa may kalsada na ito banda. Pero kalsadang maliit lang at para ito sa maliliit na sasakyan. Kinabukasan ay hindi nga bumalik si Nanay Jana at Tatay Timon. Buong araw yon. Itong mga kapatid ko ay hindi ko pinapababa ng bahay. Hindi man nasilayan ng Lola ang nilalang kagabi pero totoo yon. 3 kaming nakakita. Hanggang sa may nakita akong isang matandang babae doon sa uma nila Lola. Hindi ko kilala yon. Naglalakad ito patungo sa liblib. Dito banda sa kaliwang parte ng kinatitirikan ng bahay namin. Mahaba ang buhok niya na halos tumakip ito sa mukha niya.
Nakatitig lamang ako sa kanya. Hanggang sa para bang may hinahanap ito. Napansin ko pa nga yung paparating malapit na sa amin. Sinalubong ko yon at tinanong kung ano ang hinahanap niya. Sa tingin ko, hindi naman ganun katanda ito. Siguro nasa 60 lamang ang edad. Basta, mas matanda pa ang lolo at lola ko. Hindi ito kumibo sa tanong ko. Nakayuko lamang yun at nanatili sa ginagawa. Nakapasok pa nga yun ang bakuran namin. Abala yun sa kakahanap ng kung ano. Tinawag ko si Aldi. Pumaba kasi ng bahay yun pero hindi nakinig sa akin. Wika nito. Kilala niya raw ang matanda. Hindi ko ba daw kilala ito naroon lang nakatira banda sa may ginawa ko umanong bagong daan. Sinabi din niya sa akin ang pangalan nito. Tawagin na lamang natin siyang Manang Eva. Nakalimutan mo na ba? Siya pa nga yung naghilot sa akin, kuya. Kamakailan lang. Tsaka yan din yung naghilot kay Inday. Napatango ako at sinabi kong natatandaan ko na. Nakatabon kasi ang buhok sa mukha kung kaya't hindi naging malinaw kagad sa akin yon. Tinawag ko na ito sa pangalan. Tapos kasunod doon ang pagbati ko ng magandang tanghali. Pero hindi pa rin ito nagsasalita. Tahimik lang ito hanggang sa biglang lumapit sa amin. Doon ay nagkatitigan talaga kami ni Saldi. Paano ba naman kasi? Nagtatanong itong si Manang Eva kung may napansin ba kaming gumagala kagabi. Hindi kaagad ako nakapagsalita nun. Mabilis naglaro sa isip ko na ang tinutukoy nito, yung aswang. Hanggang sa sumabat si Aldi nun. Sinabi na may gumala daw kagabi at nakakatakot ang itsura. Ano ba daw yon? Tao ba daw? Talaga ba? Nakita nyo? Kung gano'n ay hindi pala ako nagkakamali. Dito nga siya gumala. May ginawa ba? Ang ibig kong sabihin, anong ginawa niya dito? Dito na ako nagsalita. Kako'y natakot kami at parang papasok ng bahay. Galit at nagpapaikot-ikot sa paligid yon. Kinakalmot ang dingding pero nung dumating ang lola, naglaho na lang yon. Ginalit mo kasi. Dapat hinayaan mo lang. Mabuti at hindi kayo lumabas nung narito pa. Paniguradong may mangyayari talaga sa inyo. Kapag dumalaw ulit, wag na wag kayong lalabas. Aswang yon na matagal ko nang minamatyagan. Takang-taka ko sa ibig niyang sabihin sa ginalit. Bakit yun ang sinabi ng matanda? Yan ang bumabagabag sa akin noong matapos itong magsalita. Umalis na si Manang Eva at pagkarating doon sa may dinadaanan ko papasok ng kakahuyan, huminto pa ito at saglit lumingon sa bahay. Naguguluhan talaga ako noon. Aswang daw yon. Galing mismo sa bibig ng matanda. Naniniwala na ako pero bakit ganun ang sinabi niya? Ginalit ko daw. Hanggang sa naalala ko yung pumasok ako ng kuweba. Pinagbabato ko pala yun pero hindi ko naman inaasahan na aswang ang naroroon. Yun ang naisip ko na dahilan. Gusto kong linawin sa matanda ang lahat pero hindi ko naman maiwan ng mga kapatid ko. Pagsapit ng hapon, pinuntahan ko si Lola Ining at Lolo Pablo. Napili ko kasi nung iwan sa kanila ang mga kapatid ko kasi nga plano kong puntahan si Manang Eva. Pero nang makarating naman ako sa mumunting tahanan noon, wala sila. Ang sabi ng tiya ay nagtungo daw ng Ormoc. Dinalhan daw ng mga gamit sila nanay at tatay. Tsaka mag-aabot din na magagastos para sa pagka-admit ng kapatid ko sa ospital. Ito palang mga abuelo ko, Sir Seth. Side ng tatay Timon sila. Umuwi na lamang ako noon pero nagmamadali kasi nga makalapit na magdilim. Nang malapit na ako sa amin, merong nakaharang sa daan. Nahintakutan ako gawa ng yun ay walang iba, kundi yung nilalang. Tarantang-taranta talaga ako.
Pabalik sana ako noon sa bahay nila Lola pero mas malayo ito kumpara sa amin. Gaya ng sinabi ko, malapit na yun sa bahay namin bandat, saka palang ako huminto gawa ng nakaharang ang nilalang na yon. Galit na galit ito. Biglang sumigaw hanggang gumapang ito patungo sa akin. Lumis ako ng daan. Mabilis na kumabig sa may maisan hanggang sa nakarating ako sa amin at dali-daling umakyat ng bahay. Nabutan ko ang mga kapatid kong nakasuksok sa sulok. Naroroon daw sa labas ang aswang ayon kay Aldi noon. Umakyat umano ito ng beranda. Mabuti at naisara nilang pintuan. Napapamura ako. Galing na pala yun sa amin. Pero partida, may araw pa yan. Pero napaka-agresibo niya. Wala kaming mahinga ng tulong. Hindi ako pwedeng lumabas nun. Hindi na nga ako nakapagsaing kasi nga nasa ibaba ang abuhan. Sa gilid ng ito ng bahay. Mabuti na lamang at may tinapay na natira kaninang umaga. Ito na lamang ang pinakain ko sa mga kapatid ko noon. Hanggang sa tuluyan ng nagdilim. Kung gaano ako katensyonado kagabi. Mas malala sa puntong ito, lalo na't alam ko na sa kung ano talaga ang nilalang at ano ang sadya sa amin. Nagdadasal ako noon na sana ay walang mangyari ngayon at malampasan namin ito ng mga kapatid ko. Sa kabutihang palad din nakatulog na lamang kami sa pakikiramdam sa paligid. Pero walang gumambala noon. Nag-umaga na lamang noon kung kaya magaan ang loob ko. Pero hanggang sa mga sandaling yon ay wala pa rin sila nanay at tatay. Inasikaso ko ang makakain nila Aldi at Denden. Sabi ko sa kanila ay huwag silang lalabas dahil pupuntahan ko ang matandang si Manang Eva. Nagtanong pa si Aldi kung bakit tila wala naman daw yung pake. Sinabi ko na manghihingi ako ng tulong at kapag hindi ako napaunlakan, babalik ka agad ako noon. Sa tingin ko kasi makakatulong ang matanda, lalo na't may saklaw na ito sa kung anong nilalang yon. Pumayag ang mga kapatid ko. Mataas na ang araw at sa pagkakaalala ko ay nasa 9:00 na ata ng umaga yon. Nagtatatakbo ako dun sa kubat. Nadaanan ko ang mga kuweba, pero hindi ko nilingon. Diretso ako sa may itaas banda dahil dito naman nakatira si Manang Eva. Pero nang bumungad ako sa kanila, napahinto ako saglit nang makita ko ang matanda na may pinapaliguang isang tao at nakahubad-hubad yon. Para bang iniwan sa katinuan ng pinapaliguan nito. Sa pagkakaalam ko nung nagpahilot ang kapatid ko dito, wala namang kasama ang matandang si Manang Eva. Pero bakit sa mga puntong yon, may pinapaliguan ito? Kitang-kita talaga ang lahat. Parang babae. Dahan-dahan akong lumapit. Nasa may likod banda sila ng bahay. Pero hindi ko tinatawag si Manang Eva. Gumilid ako noon sa dingding at maigi kong pinagmasdan ang pinapaliguan nito. Nagdududa ako noon. Hindi ko alam pero biglang sumagi sa isipan ko yung aswang. Babae nga, walang buhok, kumbaga kalbo. At kung hindi ako nagkakamali, magkahawig sila ng nilalang. Bungalo ang bahay nitong matanda at gawa lamang sa kahoy ang lahat. Amaka ng dingding na may frame na patpat ng kawayan. Lumipat ako ng pwesto. Doon ako banda sa may babaan. Nakadapa sa may damuhan at tinitiis ko noon ang tama ng araw. Matagal na tapos ang pagpapaligo ni Manang Eva hanggang sa nagwala yung babaeng kalbo at kinalmot nito ang matanda noon. Nagulat ako. Tama ako noon ng hinala. Ito na nga yung aswang. Pero bakit kasama yun ni Manang Eva? Hindi kaya anak niya ito? Pinapagalitan naman ito ng matanda.
lubayan mo yung pamilya doon sa Maynayon. Dahil kapag nagpatuloy ka sa ginagawa mo, maaari kang mapahamak. Makinig ka ha. Lubayan mo at dito ka na lang sa bahay manatili. Huwag yung gala ka ng gala, anak. Napapailing ako sapagkat sinangbit ni Manang Eva ang katagang anak noon. Sa kabila ng lahat ay nanatili pa rin ako sa pagsubaybay. Pawis na pawis ako noon at hindi ko na inalintana ito. Maging ang mga langgam na kumakagat sa akin, tinitiis ko yon. Nakikipagtalo ang babae. Naririnig ko ang sinasabi nito na galit daw siya sa binata. Gusto nitong patayin at ubusin ang pamilya. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi ako kabahan doon. Alam kong ako ang tinutukoy niya. Dahan-dahan akong dumaustos pababa. May mga makahiya pa at amorsi ko pero tinitiis ko. Nung nasa pinakababa na ako ay nagpahinga ako sa may kuweba. Natatakot ako, oo, pero nag-aalala ako dahil maaaring madamay ang mga kapatid ko noon. Maging ang mga magulang ko na walang kamuwang-muwang sa dinulot kong gulo. Pumasok ako sa pinakaloob. Nag-iisip sa mga gagawin. Nung nasa pinakagitna na ako noon, ganoon na lamang ang panghilakbot ko. Nakasalubong ko yung babae. Maihi-ihi talaga ako sa gulat. Hindi ako nakagalaw. Madilim pero may aninag sa kabilang lagusan at kahit hindi ko makita ang muka, ay alam kong ito yung babae. Nangangamoy sabong bareta pa nga. Hindi ko alam pero bigla na lamang akong lumuhod noon at nagmakaawa. Kako, huwag niya akong sasaktan. Na yung nangyari noong nakaraang araw ay hindi ko sinasadya. Akala ko kung ano lang, pero siya pala yon. Hindi ito nagsalita pero alam kong galit dahil humahangos yon. Ang ipinagtaka ko lang ay kung paano siya nakarating sa kuweba ng ganun kabilis. Hanggang sa dumapa ito na wari susunggaban ako. Kung kaya naman napasalampak ako sa may dingding ng kuwebang yon. Nagpatuloy ako sa pagmamakaawa. Talagang hindi ko inaakala na may tao sa loob. Kako, plano ko pang ang gawing pahingahan ng lugar gawa ng sobrang lilim nun. Ginambala mo ako. Pinagbabato at nasaktan. Alam mo bang gusto ko maging normal? Pero hindi. Ganito talaga ako. Gusto kong sumama sa nanay ko pero natatakot ako may makakita sa akin. Ngayon, dahil sa alam mo na yung lahat, maski magmakaawa ka pa sa mga nagawa mo, papatayin pa rin kita. Huwag naman po, ma'am. Alam ko po pero hindi ko po ipagsasabi. Pakiusap. Inaasahan ako ng pamilya ko. Ako yung panganay tapos may sakit yung kapatid ko. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Naiintindihan po kita. Naiintindihan ko po yung kalagayan mo, ma'am. Pangako, hindi ko po ipagsasabi. Matapos kong magsalita ay tumindig ng maayos yun. Umupo sa tabi ko. Sa maniwala man kayo at sa hindi, bigla siyang naging kalmado. Umiyak, humagulgol at sinabing isinumpa daw siya. Dating mangkukulam ang kanyang nanay. Nakaengkwentro daw ito ng isang bihasang albularyo. Nagbitaw ng sumpa ang kanyang nanay Eva pero hindi tumalabas sa albularyo. Bumalik ang sumpa at sa kanya kumapit yon. Una umanong nangyari ay nilagnat lamang siya. Walang kaalam-alam na yun ang sasapitin niya noon. Hanggang sa nalagas ang buhok niya at nauhaw siya sa dugo. Ikinubli pa ng kanyang nanay ang lahat pero kalaunan ay inamin din ito na may nakabangay ang isang albularyo. At ang sumpa umanong pinakawalan, ang pagkahayok sa dugo. Hindi basta-basta mangkukulam si Manang Eva. Isa itong hukluban na may malalim na karunungan. Pero hindi nadadaig kailanman ang kabutihan. At sa huli, siya pa ang dumanas ng paghihirap na sinimulan ng kanyang ina. Napaluha ako nun. Marami itong sinabi na hindi naaabot ng saklaw ko.
Pero naiintindihan ko naman ito. Bagay na bukod sa totoo ang aswang, totoo din pala talaga ang mangkukulam. Naiisip kong hindi pala sa dugo ang aswang, pero sumpa. Hindi ko naman tinanong, basta yun lang ang pananaw ko noon nang malinawan na ako patungkol dito. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at nagpakilala sa pangalang Loisa. Hindi niya daw kayang tignan ang kanyang sarili sa salamin. Ayaw niya rin magsuot ng damit kasi nga naiirita siya dito. Hindi naman siya pinabayaan ng kanyang ina pero lumisan ang mga kapatid niya dahil natatakot na baka patay niya mga ito. Lalo na umano noong nahayok na ito sa dugo. Walang pili. Pwedeng sa tao at pwedeng sa hayop. Tinitigan ko siyang maigi. Nasa anyong maayos ng kanyang mukha. Nawawala na rin ang pagiging gasgas ng boses niya. Umuwi ka na. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayari sa inyo. Malaki kasi yung pinagbago ko. Kinamuhumuhian ko na yung mga tao. Kaya ano bang bati nila na hindi ko nagugustuhan hinahama ko. Tapos ikaw binato mo pa ako. Yari ka sana kung hindi ka lang nakiusap. Ako naman ngayon makikiusap. Pwede bang maging kaibigan kita? Kahit papano makaramdam man lang ako ng pagiging tao. Walang ano-anong pumayag ako nun. Sabi ko bakit hindi, mabait naman siya. Nagpasalamat ako at hindi niya ako pinatay. Sabi ko'y gagawin ko ang lahat. Maitago lamang ang pagkatao niya nun. Tsaka pwede ka naman siguro magsuot ng damit, no? Medyo nakakaasiwa naman kapag ganyan Kita yung ano mo. Yung pusang nakasimangot, subukan mo kasi magsuot ng damit para naman lumapit ako. Paano kita magiging kaibigan kung ganyan, di ba nga? Tumawa ng tumawa si Loisa. Sabi nito ay umalis na daw ako noon at alam niyang nag-aalala na daw mga kapatid ko. Dagdag pa niya, kanina pa daw niya alam na naroroon ako sa paligid ng bahay ng kanyang ina. Hindi lamang siya nagpapahalata. Nung bumaba na ako ay sinundan niya ako kaagad. Napapailing ako noon. Tumango ako at lumabas na sa kuweba. Napakaluwag ng pakiramdam ko. Halong tuwa pero may parte din ng agam-agam. Naawa ako sa kanya. Nang makarating ako sa bahay, sinabi ko kaagad sa mga kapatid ko na huwag ipagsasabi na ginagambala kami ng aswang. Dahil hindi yun aswang. Tao lang na may abnormal na mukha. Kakopay nakausap ko na ito at mabait naman. Natuwa siyempre mga kapatid ko. Matapos ko nga lang magsalita ay nagkumahog ang mga yun pababa ng bahay. Para bang mga presong nakawala. Nagkahabulan pa sa labas at dinig ko ang tawanan nila. Kinabukasan ay dumating na ang nanay Jana at tatay Simon. Maging si Inday at magaling na daw ito. May sakit pala na tinatawag na meningitis. Pero hindi malala. Mabuti at naagapan ka agad. Umaga yon kaya walang ano-anong umalis ako. Nagpunta sa uma. Nananabik din ako noon makita si Loisa. Sa maniwala man kayo at sa hindi ay sinalubong ako sa daanan ni Manang Eva. Hindi ko alam pero niyakap ako nito at pinasalamatan. Sa kauna-unahang pagkakataon daw ay naging masaya si Loisa noon. Nasa bahay na raw nila ito. Nakabihis na yun at laging bukang bibig ang pangalan ko. Umiiyak ang matanda. Gusto daw akong makita ni Loisa. Sana daw ay paunlakan ko pagkatapos kong magtrabaho sa uma. Sabi ko naman ang totoong sadya ko talaga ay si Loisa noon. Tumango ang matanda tapos sinasabing puntahan ko na daw. Pinuntahan ko nga. Walang hiyang yan. Nakadamit na ito at ang linis niya. Nakasombrerong dimanig lang ito. Pero masigla siya. Nakangiti pa habang nakasilip sa bintana. Dito ko pa nga namalayan na parang nasa 20 lamang ang edad niya. Kinawayan ko ito at kinamusta. Sabi niya naman ay ayos lamang siya. Bakit hindi daw ako pumasok sa loob at nang maipagtimpla niya daw ako ng kape nun? Siyempre pumayag ako. Tumambay talaga ako doon hanggang tanghali. Kwentuhan lang kami hanggang sa nakapagpasya na ako noong magtungo sa uma. Ngumiti pa yun nang magpaalam ako.
pero sa hindi ko inaasahang pagkakataon. Gulat na gulat ako gawa ng pagkabungad ko sa uma namin ay naroroon si Loisa. Napapitlag ako sa pagkabigla nun. Sabi ko sa kanya ay saan siya dumaan pero ayon naman dito. Bago pa daw ako makalabas sa pinto ng bahay nila, nauuna na daw siya sa akin sa pagbaba ng lugar. Huwag ko na daw ipagtakayan dahil nga abilidad niya ito. Hindi siya katulad ng ibang aswang na natakot sa araw. Siya kasi kung gaano siya kalakas sa gabi, ganun din sa araw. Sa pagbubukas ng usapang yon ay doon ko palang napagtanto na may iba't ibang uri ng aswang. Inisa-isa talaga ito ni Loisa. Nakadepende daw ito sa uri at pinagmulan. Siya, likha ng isang hukluban na maihahalin tulad umano sa orihinal na gabunan. Pero iba lang ang kinakalabasan ng sumpa. Parang pinaghalong baboy at aso kasi niya may papaliwanag ang kanyang sarili. Samantala, ang isang gamunan daw ay parang taong aso. Basta marami siyang nabanggit. May ilan pa nga sa mga itong nakainkwentro niya. Sino ba umano ang mag-aakala na may mga teritoryo palang aswang? Kamuntikan pa nga umano siyang mamatay ng tambangan ng marami. Nangyari ito sa may patungong biliran. Simula ng araw na yun ay lumalabas na si Loisa. Napapadaan na ito sa amin pero hindi lumalapit. Dala lang na parang trip niya lang ito. Nakikita ko siya palagi tapos itong nanay niya. Minsan ay dumadalaw-dalaw. Paulit-ulit akong pinasasalamatan. May sinabi sa akin si Manang Eva na siyang ikinamangha ko noon. Paano ba naman? Ayon dito ay tinutubuan na daw ng buhok si Loisa. Sa tingin niya ay gumagaling na umano ito. Hindi niya alam pero parang gano'n na nga. Walang gamot ang sakit nito nung tamaan ng sumpa pero ngayon, parang may gamot na umano. Ang pagiging masayahin ng gamot. Katunayan ay nagiging normal na minsan ang kinakain niya. Nakakalimutan ng bawal yun sa kanya pero wala umanong nangyari kay Loisa. Bagay na natuwa ako noon ng husto. Kung ganun pala, may pag-asa pa sa awa ng Diyos si Loisa noon. Kapanapanabik makita itong tuluyan ng gumaling. Hanggang sa nag-edad 18 na ako, si Loisa ay mahaba na talagang buhok niya. Madalang na lamang siyang nagpapakita. May pinagkakaabalan sa bahay nila. Nagtatanim. Minsan ay nakikita ko itong nasa uma at kinakawayan lamang ako. Basta ang layo na ng Loisa noon kumpara sa mga sandaling ito. Hindi ko nga namamalayan na nagkakagusto na ako sa kanya. Naisipan ko lang noon na bisitahin. Gabi pa yun na akala mo kung anong sadya. Ang totoo, makita ko lang siya, masaya na ako. Natukso pa nga ako ni Manang Eva, Sir Seth. Bakit hindi ko na lang daw tapatin kesa naman sa pasimpleng dalaw na wala namang saysay? Payag naman umano si Manang Eva. Yari na rin ako daw ang nagpapagaling sa kanyang anak Bakit hindi ko na lang samahan ito sa habang buhay? Napapatawa ako noon, lalo na't narinig pa ito ni Loisa na parang wala lang. Oo at parang nahuhulog na ang loob ko. Pero nahihiya ako kasi nga maganda si Loisa. Ano bang itong itsura ko hamak na magsasaka talaga tingnan. Ngayong nasa ganong estado na si Loisa, naiilang na akong matitigan siya sa mata. May magandang ngiti at kawangis niya si Manang Eva na sa tingin ko'y maganda ito nung kabataan pa. Hanggang kalaunan, umalis si Loisa. Hindi yun nakapagpaalam. Ayon kay Manang Eva ay kinuha daw ng kapatid ng malamang magaling na ito sa sumpa. Ginusto din naman yun ni Loisa kasi nga nananabik makakita ng kabiasnan at makisalamuha sa maraming tao. Isa ding dahilan ni inalok yun ng trabaho ng kapatid ni Loisa. Wala naman akong nagawa noon pero itong pag-alis ni Loisa ang nagbukas din sa kaisipan ko na umusad sa buhay. Gusto ko din magtrabaho para naman kahit papano ay may matutunang iba. Tsaka para makatulong sa mga magulang. Ang ilan sa mga pinsan ko noon nang maging ganap na ay lumuwas na ng ormok at namasukan sa isang construction. Ito kagad ang pumasok sa isip ko na trabaho. Hindi man madali ang klase ng pagkakaabalahan pero sanay naman ako sa mabigatang trabaho noon. Ayun na nga,
At nang magpaalam ako sa mga magulang ko noon, pumayag naman sila. Walang ano-anong nagkaroon kaagad ako ng trabaho. Isang masador. Kasama ko siyempre ang mga pinsan ko. Nakikisilong ako sa kapatid ng nanay dyan ako. Yung mga pinsan ko naman ay naroroon lamang ito pumupuslit sa kung nasa ng project. Habang tumatakbo ang araw, hindi nawawala sa isipan ko si Loisa. Ipinagdadasal ko na sana doon siya nagtatrabaho banda sa kung saan ako namamasukan. Malapit ito sa pier. Malaking kumpanya ito at maraming trabahante. Bilang baguhan, hindi may iwasan na magkaroon ng may mangutya. Yung tipong parang tinuturing kang mangmang, binubuli. Hinayaan ko lang nung una, pero sa kabila ng pananahimik ko ay may napikon. Siguro dahil sa hindi ko pinapansin yon. Pinalo ako ng pala. Medyo may kalakasan at nasabihan pa akong mayabang. Kako naman hindi ko siya inaano, ba't niya ako sinasaktan? Tagabaybay yung taong ito, barumbado at lahing waray. Pangalanan natin siyang Jimmy. Kamuntikan talagang magkasuntukan. Mabuti na lang at naawat. Hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral pero may modo ako, Sir Seth. Alam ko ang tama at mali kung kaya nga kinakalmahan ko lang. Kinikwento ko ang parting ito gawa ng ito din ang naging tulay para magkita kami muli ni Loisa. Kinagabihan habang papauwi ako noon sa bahay ng tiya ko. Bigla na lamang akong sinunggaban ng kung sino na nagmumula sa may likod. Napanawan ako ng paninginon. Hinimatay at nagising ako nasa ospital na. Katabi ko si Tia Bibi. Ito yung kapatid ng nanay ko. Napakasakit ng ulo ko. Pagkapa ko sa may bato ko noon, may benda ito. Ang sabi ng tiya ay baka napagkadiskitan ako ng tambay habang papauwi. Pero hindi ako naniniwala doon. Sa pakiwari ko, ang tumambang sa akin ay walang iba kundi ang mismong katrabaho ko. Isang linggo akong nasa ospital. Dinalaw ako ng pinsan kong si Roldan. Kinamusta? Sumimangot ang mukha ko nang malamang hindi na daw ako pababalikin sa trabaho. Sibak na daw ako. Ayon sa sinabi ng pinsan ko ay nagdudulot lang daw ako ng gulo. Pero alam ng pinsan ko na hindi totoo yon. Nagtanong ako sa kung naroroon pa si Jimmy. Naroroon pa daw yon. Tawa pa nga umano ng tawa yun nang malamang na ospital ako. Tapos ito pa yung nagpakalat ng balita na baka nakipag-away ako sa tabi ng daan. Sinabi ko kay Roldan na bigla na lang may lumapit at sobrang bilis ng nangyari. Baka pinalo ako sa ulo at sa tingin ko ang gumawa noon ay si Jimmy. Yun din ang paniniwala ko, David. Yung kapatid ko nga gustong kumprontahin yun eh. Kaso inabisuan ko at baka matanggal sa trabaho. Hindi na ako nagsalita. Basta namumutawi sa kaisipan ko noon na gumante. Pero ang tanong, paano? Noong pagkalabas ko sa ospital, pupuntahan ko sana sa trabahuan itong si Jimmy pero hindi natuloy yon. Dahil dumating bigla itong si Roldan. Nakakawindang ang hinatid na balita nito sa akin. Patay na daw si Jimmy. Natagpuan ang labi nito sa may ilog banda. Para umanong binalahura ang katawan. Halos hindi ito makilala. Akala pa ng pinsan ko ay ako ang may gawa kung kaya napadalaw siya para abisuhan ako pero sinabi kong paano mangyari yun kakalabas ko lang ng ospital. Dagdag ko pa, plano ko palang gumante. Pero paano matutuloy ito kung patay na si Jimmy? Umalis din naman kaagad si Roldan pero bago mangyari yon, sinabi nitong baka posible umanong may magtanong sa akin na kinauukulan. Baka imbestigahan ako. Hindi naman ako nagsalita pero nagtataka ako sa kung bakit iimbestigahan ako noon. Siguro, pinagsabi ng mga pinsan ko na may duda ako na si Jimmy ang nanakit sa akin at gusto ko nung gumante. Parang ganon. Paanong iimbestigahan, diba? Gayong kami lang naman ang nakakaalam na si Jimmy ang maaaring nanakit sa akin noon. Pinapalabas nga nito na nakipag-away ako sa may kalsada pero
Parang siya lang din palang may gawa nun. Nasabay ako ng tiya ko ng mga sandaling ito. Ako lang mag-isa. Abala kasi ang tiya ko at ang asawa nito sa panininda sa merkado. Malapit nang magdilim nun. Mula ng pag-alis ni Roldan mga ilang sandali lang doon, nanlaki ang mga mata ko nang makitang paparating si Loisa. Naglalakad ito sa mahabang pasilyo na kung saan ang dulo nito ang bahay nila tiya nun. Balilooban ng lugar. Kinikipat-kipat ko pa ang mga mata ko sa inaakalang baka namamalikmata lamang ako. Pero si Loisa talaga yon. Kung kaya naman ang laki ng ngisi ko at para bang gusto ko pang salubungin at yakapin ito. Nang bumungad na ito sa bahay, walang ano-anong hinalikan ako ng hayop. Natulala talaga ako sa pagkakataong yon. Matapos pa ng halik ay tinitigan niya ako ng mata sa mata at ngumiti. Wika pa nito. Kamusta na daw ang sugat ko sa ulo? Napabusangot ang mukha ko noon sa namutawing kataga sa bibig niya. Bakit parang alam nito ang nangyari sa akin? Nagtanong ako sa kanya noon. Alam kong ang lahat sa iyo, maging yung pagtungo mo dito at sa kung anong trabaho ang pinasok mo. Bakit? Dahil kahit hindi mo ako nakikita, nakasubaybay ako sa iyo. Araw-araw kitang nakikita. Binibigyan ko ng oras yung pagsipat sa iyo kahit may iba akong pinagkakabalahan. Ultimong yung mga sandaling may nanakit sa iyo, alam ko yon. Gumaling ang pisikal kong itsura, pero hindi nawala yung abilidad ng pagiging halimaw ko, David. Ang ibig sabihin ba nito? Aswang ka pa rin? Ano ba yung tanong mo? Ngayon ka lang ba nakatikim ng halik? Makinig ka. Gumaling na yung pisikal na katauhan ko, pero naroroon pa rin yung abilidad. Naroroon pa rin yung lakas ko. Malakas pa rin yung amoy ko, pang-amoy, pakiramdam. Kahit anyong tawa ko, pwede akong pumatay ng parang aswang. Pinatay ko na yung nagpahirap sa'yo. Para na din mapanatag ka. Alam ko kasing galit na galit ka. Para bang hihiwalayin ako ng katinuan nun. Mula sa pagiging masaya, napalitan ng kilabot na parang katulad noong nangyari sa akin dati. Siya pala ang pumatay kay Jimmy. Tinanong ko siya sa kung paano niya ginawa yon. Ang sabi naman nito, huwag ko na daw isipin yon. Basta, pinatay niya. Napalunok ako ng laway. Umalis din naman kagad ito pero bago mangyari yon, nagtanong ako sa kung saan siya banda nakatira. Sinabi niya ang lugar. Sambitin ko lang daw ang pangalan niya kahit mahina. Makikita ko daw siya doon. Sa kabila ng lahat, naroroon pa rin ang paghanga ko at itong tinatawag na pag-ibig. Pinuntahan ko sa kung saan siya nakatira. Tinawag ko ang pangalan niya doon. Nagpakita ito. Aba, nasa labas lamang ako ng bakuran kung saan ito ang bahay ng kapatid niya. Napapamura ako kasi nga parang napagkatuwaan pa ako. Pero ang totoo, yung binanggit niyang lugar, bahay na yun ng kapatid niya. Niligawan ko si Loisa na para bang alam niya nang mangyayari yon. Dali-dali niya akong sinagot. Naging kami at sobrang bilis ng pangyayari. Live-in kagad tapos yung yung alam niyo na yon,